Good morning everyone! Kamusta kayo dyan? Gusto ko pala kayong isama kung saan ako pupunta ngayong araw na ito dahil ito ang aking off. Sabi guys, ang ganda ng weather today kahit na medyo malamig. Maaraw-araw pa rin. Today is Monday pala guys, so napagbigyan akong makapag-off ngayon at sa Wednesday. So ngayon guys, samahan nyo ako kung saan ba ako pupunta. Sa totoo lang guys, ito ang unang beses kong makakaalis ng bahay namin na wala akong kasama at sobrang layo pa sa lugar namin. Pero sa totoo lang, napaka-excited ko kung makakabalik pa talaga ako sa bahay ng hindi naliligaw. Ito nga pala yung bus dito sa Canada. Grabe, ang haba. Actually pala guys, ang bus ay meron lamang sa mga city gaya ng Toronto or Vancouver. So sa ibang parte ng Canada or sa ibang province, hindi ko alam kung meron bang mga transportation sa kanila. So usually, if necessary sa province na tinitirahan nyo sa Canada, is kailangan bumili kayo ng sasakyan or mag-installment kayo. Yan, lakad na naman po. So dahil nga po, bago pa lang ako dito sa Canada, wala pa akong sariling sasakyan. So maglalakad tayo at sasakay lang tayo ng bus or ng train sa mga lugar na gusto nating puntahan. So yun nga guys, hindi ko na kayo naisama dun sa eksaktong lugar na pinuntahan ko. Pero wag kayong mag-alala, isasama ko kayo sa Fairview Mall para mag-grocery. So samahan nyo ako kung ano-ano bang mga gulay or prutas or maaaring bilhin dun sa supermarket na meron sila. Ipapakita ko rin pala sa inyo guys yung train at bus na sinasakyan ko papunta sa Fairview Mall. So sa papuntang Fairview Mall, dahil wala ako sa Scarborough, ako ay galing Ellington Station. So bali guys, kapag galing kang Ellington Station tapos pupunta ka ng Fairview Mall, so kailangan mong sumakay ng 3 beses ng train na magkakasunod para makarating tayo sa Fairview Mall. So guys, may mga timing pala yung train kaya medyo nag-antay ako ng matagal. Totoo lang guys, sa unang sakay ko ng subway, sobrang nalilito talaga ako kung paano makakasakay dito, paano yung papunta doon. Grabe, pag first timer ka talaga, sobrang malilito ka. Pero kapag nakasanayan mo na, magiging madali na lang sa'yo dito kasi may technology naman, no? So, kung pupuntahan kang isang lugar dito sa Canada, especially dito sa Toronto, ang gagawin mo lang is i-google mo lang yung location na pupuntahan mo. Tapos, makikita mo na kung anong bus number yung sasakyan mo or anong subway ka sasakay. So yun nga guys, nandito na tayo sa pangatlong subway or train na sasakyan ko papuntang Fairview Mall. So pinapakita ko sa inyo kung anong itsura ng train dito para magkaroon kayo ng idea kung ano bang klaseng lugar ang Toronto. So finally guys, nakarating na tayo dito sa Fairview Mall. So tara, pasok tayo. Sa una pala makakita nyo yung Chinese fast food. Tapos katabi niyan yung TNT Supermarket. Ito ay isang Chinese na grocery. So dito guys, dito ko nakita sobrang mura yung mga bilihin. So kuha muna tayo ng cart bago tayo pumasok sa loob. So pagpasok pala natin guys, una natin makikita is yung mga discounted item. Tapos dito sa gilid naman is makikita natin yung mga chocolate para sa mga bata. At saka kanan naman is mga skincare section naman, yung sa mga pampaganda, pampakinis. So dito naman guys is produce section. So dito natin makikita yung mga gulay, prutas. So bakit nga ba siya sinabing produce section? Kasi ito yung mga gulay at prutas na tinatanim. Kaya tinatawag nila itong produce section. So yan nga guys, nakita nyo naman yung mga banana is talaga namang fresh na fresh. Ang mga apple at yung mga presyo naman is abot kaya naman. Halos wala pang mga $1 or yung iba naman is more than $1 lang. So ito naman guys, makikita niyo rin pala yung seafood section dito. At talaga namang nagbebenta sila ng mga fresh. Hindi katulad sa mga ibang grocery na bilihan ay hindi na fresh pero mahal pa. Dito abot kaya yung presyo. Tingin-tingin din pala ako dito sa meat section kasi nakita ko last time napakamura din. Actually nakabili na ako ng mga ilang meat dito nung nakaraan at talaga namang kaya ng budget. Unlike sa ibang grocery, sobrang mahal guys. So dito makakahanap ka lang ng $3, $4, $5. So kayang-kaya siya guys. So dapat maging practical tayo sa pagpili ng mga bilihan natin. At syempre, yung quality. So ako, hindi lang ako basta bumibili. Tinitingnan ko rin if fresh
yung isang bagay na binibili ko, lalo na kung ini-intake natin siya. Kita pala ako ng salmon dito guys, pero strap lang siya, pero mura na din. Nasa $4, $5 or $6 lang yung presyo niya. Naalala ko kasi yung ate ko bumili last time, nasa $30. At talaga naman yung fillet pa talaga yung kinuha niya, yung salmon fillet. So sabi ko, meron akong nakitang mura dun sa Fairview Mall. So doon na lang tayo bumili. Tsaka para naman sakto sa budget din. So ganito pala itsura ng meat section nila guys. Yan, na mga naka-separate lang. May mga frozen din sila ng mga meat. At ito naman pala yung bakery section kung saan makikita mo yung mga iba't ibang klase ng mga pastry. Ang kagandahan dito guys, sobrang lambot ng mga tinapay nila. Yan ang nagustuhan ko. Especially ito pala yung mga cake nila dito. Napaka-cute. Yun nga lang, medyo pricey siya guys. So yan, pakikita nyo napaka-cute ng mga pagkain dito sa section na to. At meron din silang mga maki rolls at sushi. And nakita nyo naman sa unahan may mga parang milk tea rin sila. So guys, marami kayong option kung alin ang gusto nyong bilhin. At nakakita rin pala ako dito ng duck. Siguro lechon siya. So yan guys, makikita nyo iba't ibang presyo. Meron din pala siyang pork. So yan guys, I think dyan sikat ang mga Chinese. So yun nga guys, nag-ikot-ikot pa ako dito kung ano pa ba ang pwede kong maidagdag sa mga bibilhin ko. So mostly ng mga binibenta pala dito guys is Chinese products. I mean mga galing sa China, or yung mga binibenta nila is for Chinese food. Pero meron pa rin naman mga Filipino food dito na magagamit natin yung mga ingredients sa paggawa ng ating mga pagkain. So yan guys, nakita rin ako ng iba't ibang klase ng mushroom. So nakakatuwa lang. So yan, nag-selfie muna ako. Pakit lang. Balik pala ulit ako dito sa meat section kasi nga pala nakalimutan kong bumili ng pata. Alam niyo naman, minsan lang tayo makakita nito. So bumili na rin ako nito at hindi naman ganun kamahalan. Sa fruit section pala guys, ang binili ko lang is yung banana. Since ito yung madalas namin kinakain sa bahay. So, bumili din pala ako nitong baby napa guys. Gagamitin ko sa paggawa ng nilaga. I think tinatawag natin itong peche bagyo. Hindi ako nagkakamali sa Pinas. Yun ang tawag sa atin. So, yun nga guys. Papunta na ako ng cashier section. So, magbabayad na tayo ng mga pinamili natin. So far, ito lang aking mga pinamili. So, yun nga guys. Tapos na tayong mamili sa grocery. Isa pa pala guys, hindi pala sila gumagamit ng plastic dito. Kaya usually yung mga taong bigala na sarili na ng eco bag pag mag-grocery sila. So I suggest you kapag nandito na kayo sa Canada or nandito kayo sa part ng Toronto, magdala na lang kayo ng sarili ng eco bag para hindi na kayo magastusan. Kasi sayang din. Kaya ako every time na mag-grocery, lagi ako may dalang eco bag. So yan, kita niyo, laki niyan. Mabigat. So yun lang guys. See ya! Thank you!